Alam niyo po, meron pong nagtanong sa akin. Ang tinatanong nila sa akin, bakit ba Miss V, nakikialam ka sa politika? Artista ka lang naman. Ganyan. At bakit nag-aaksaya ka ng panahon dyan sa mga rally niyan? Isa lang po ang sinagot ko sa kanila. Pero dalawa pala yung sinagot ko sa kanila. Kasi sabi nila nag-aaksaya raw ako ng panahon. Ang sabi ko, nakikialam ako sa politika. Dahil may pakialam ako sa buhay ko. May pakialam ako sa mga anak ko. May pakialam ako sa taong bayan. Hindi po aksaya ang pumunta sa mga ganitong rally. Dahil nagbibigay tayo ng boses. Tama? Meron tayong magagawa. Meron tayong pakialam sa mga gobyerno walang ginagawa. Okay? Meron tayong magagawa sa isang sistemang bulok. Ang mga taong inilukluk natin sa mga posisyon sa gobyerno, ang mga kongreso, kongresista, senador, at pangulo, malaki ang magagawa nila sa taong bayan, sa ating mga kalagayan. Kung maayos ang ating gobyerno, makakapagpatupad sila ng programa para sa mahusay na pangkalasugan, sa edukasyon, sa buhay, sa ano ba yun, sa ating kabuhayan. Ayan. Hindi po kasi ako mahusay masyadong magtagalog pa. Okay. So kung tayo po ang bumoboto sa kanila at nagluluklok sa kanila sa pwesto, at hindi nila ginagawa ang kanilang dapat gawin para sa taong bayan, ano ang pwede natin gawin? Hindi ba tayo rin ang pwedeng magsabi sa kanila na kailangan bumaba na kayo? Kailangan umalis na kayo dyan. Kailangan mag-resign kayo. Okay. Ito, tatanungin ko. Itaas na lang natin ang mga kamay natin. Huwag na tayong tumayo. Sino ang ramdam na nabudol kayo? Taas! Oh, wow! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Pati ikaw, Mare, nabudol ka! Okay. Hindi ako nagtaas ng kamay dahil hindi ako nabudol. Hindi ko siya binoto. Okay. Hindi, taas niyo muna yung mga kamay niyo pa. Tapos tumingin kayo sa kanan ninyo. Sa kanan ninyo. At tanungin niyo, mukha ba akong tanga? Tanungin niyo ang mga sarili niyo. Mukha ba akong tanga? Hindi, diba? Kaya lang, nung eleksyon, marami siyang mga ipinangako. Okay? At nung eleksyon, unit team. Ginamit niya si Sara Duterte. Teka. Manggagawa. Tama. Tama. At
Bakit nating sinasabi na tayo ay nabudol? Dahil nga doon. Sino ang unang ginurgur nila nung nakaupo na sila? Hindi ba si Sara? Yung kanilang mga black propaganda. At sino pa? Si Pastor Quiboloy. Mga walang utang na loob. Mga walang utang na loob. Mga kampon ni Satanas. Okay. Ang SMNI. Siyempre, ang SMNI, yan ang inuna nila. Bakit? Siyempre, ang SMNI ang talagang nagsasabi ng mga katotohanan. Ayaw nila mabuko. Okay. Ito pa, kung bakit tayo nabudol. Parati ko naririnig ito eh. Yung 20 pesos na bigas. Tanong ko sa inyo, naniwala kayo, di ba? Doon sa 20 pesos na bigas. Okay, umupo siya as Department of Agriculture. Di ba? Ano ang ginawa niya? Wala siyang ginawa. In fact, nagkaroon po tayo ng investigasyon sa Kongreso. Okay? Na nadawit pa yung partner ni Lisa Satanas na si Michael Ma. Pero anong ginawa nila doon sa investigasyon na yon? Pinatigil nila yung investigasyon na yon. Okay? Alam niyo po, ang pagtulong sa mga magsasaka at ang mga mangingisda, ang ibig sabihin niyan po, mababang bilihin para sa atin. Tama. O ako, isa po akong ilaw ng tahanan. Ako po ay namamalengke. Talagang pumupunta ako sa palengke. At alam ko kung gaano kataas na ng bilihin. At syempre, yung mga sinasabi pa po natin dito, yung maniobra ng ating mga ayuda, wala naman po silang ginawa, kundi kanino ang pera yung ayudang yan? Hindi ba pera natin yan? Ito na lang. Isa na lang pong katanungan ito at itatanong ko naman to para sa Pangulo natin. Bakit ayaw mong magpa-drug test? Bakit ayaw mo? Ganun na nga po yun, di ba? Ganun na nga po yun. At napakatanga, isang damakmak na katangahan na para paakyatin mo si Zelensky, Ukraine, dyan sa Malacanang. Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin? Tayo ang susunod na Ukraine? Hindi po dapat mangyari. Tayo naririto para pigilan ang pwedeng mangyari. Simple lang po ang hinihiling natin sa gobyernong ito. Simpleng gobyerno lang ang gusto natin. Walang korupsyon,
ang totoong magsisilbi sa bansa. Yan lang po ang hinihiling natin. Pero hindi po nila kayang ibigay, kaya isigaw natin, Marcos resign! 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 Maraming salamat po at marami pa pong magsasalita. Maraming salamat po. So yun, napakalupit din, bumanat si Vivian Velez. So kahapon sabay-sabay pa rin yung mga ang maisog sa nangyari ay mayroon din sa Hong Kong. So pakinggan din natin yung mga bumanat sa Hong Kong, lalo na sa mga banateros. So unahin na natin si Boss Dada. So, ang mensahe naman ni Boss Dada ay bawiin na natin ang kaligtasan sa lansangan dahil sa ngayon mga kababayan, mga nakikinig, mga kabukid, mga Pilipino, hindi na po ligtas na maglakad sa lansangan dahil tumaas na nga ang krimen at tumaas na nga yung mga gumagamit ng mga illegal na droga. So pakinggan na natin ang isa sa mga malupit na mga banateros na sila ay imbitado doon sa Hong Kong para sa ginanap kahapon na maisog or National Day of Protest doon sa Hong Kong din. So, without further ado,